Sino ang Chief PNP? Sino si Torre? Lahat yan appointed authority. Saan galing yung appointing authority? Sa taong bayan. Ninanakaw nyo lang eh. Nilulustay nyo lang eh. Kaliwa kanan kayo, party, kaliwa, biyahe-biyahe kayo. Tapos, meron kayong mga flood project. 1.4 billion a day. Tapos nun, baha pa rin. Ang daming taong nagugutom, ang daming ang sasaya ninyo, ginagastos niyo yung pera ng taong bayan. May resolution 10, liquidation by certification. Mga animal kayo, mga abusado kayo. Binabiolate ninyo ang Constitution. And if Correct. you What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon na ating panonoorin, si Sir Dado mga kababayan. Binutata no ni Sir Dado itong sina DILG Abalos, General Torre, Tambaloslos na umaktong presidente kuno at ang bangag na administrasyon ni Liza Kuting mga kababayan. E paano ba naman kasi hindi naman lingid sa ating kaalaman na walang nangyari doon sa hearing na ginawa para sa KOJC at dito sa mga kapulisan ni Torre na nag-e-expect ang karamihan sa taong bayan na masasite in contempt itong si Torre dahil puro kasinungalingan nga naman ang lumalabas sa kanyang bibig sa harap ng Senado. Ngunit, anong nangyari mga kababayan? Nabaliwala ang sigaw ng taong bayan. Naku naman po. Hindi na nga nirespeto ni Torre ang Senate hearing tapos mapapansin pa na tila'y nagmamalaki ito na walang nangyari sa kanya. Grabe naman talaga. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, mga abusado na sa konstitusyon, itong mga politiko ngayon na wika nga ni Sir Dade kumilos na mga kababayan dahil hindi na tama itong mga pinanggagawa ngayon pangbababoy nila sa konstitusyon at tayong mga ordinaryong mamamayan ang napipinsala sa mga kagaguhan na kanilang ginagawa. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, heto na ang buong video. pinaka gusto kong sabihin sa inyo, itong mga tao kay halal man o kay appointed man. Sino si Benhar Abalos? Appointed ng presidente. Bakit nagkaroon ng appointing authority ang presidente? Pinahiram natin yung kapangyarihan natin. Nandito tayo. Ba't ngayon ang asta nila, akala mo sila ang bida. Kaya Tinatakot nga tayo. sir. Sino ang Chief PNP? Sino si Torre? Lahat yan appointed authority. Saan galing yung appointing authority? Sa taong bayan, hindi sa DLG, hindi sa presidente. Sa atin, piniram lang natin sila ng kapangyarihan. Ano ngayon ang ginagawa ng mga taong to? Bakit sinusupil nila ang mga kababayan natin? Bakit patuloy nilang nilalapastangan ang konstitusyon natin? Hindi tama. Kaya, ang tanong, saan tayo tatakbo? Takbo tayo sa AFP. Yun yung sinasabi ni iba. Mali naman kayo. Ba't nyo pagbibigyan ng problema yung AFP ninyo? Ang AFP, nakaganyan yan. Sinong pakikinggan yan? Taong bayan. Pagka nakita nyo yung taong bayan, inaapi na sa konstitusyon natin, tayo ang naglagay sa konstitusyon na the AFP will defend the people and the state. Bago yung estado, yung tao muna. Saka nakakita ng ganon. Yun ang gusto natin eh. Yun yung ginawa natin. Kaya isa ulo ninyo, isa puso ninyo. Ang AFP kikilos, pagka nakita niya ang taong bayan, ay napepeligro. Yun. Kaya wag nyo sasabihin, AFP, mauna kayo. Hindi mauna AFP. Tapos kung ano sasabihin nyo, bayad na. Ganon din ang PNP. Hindi. Kinakailangan, alamin ninyo, ano yung tawag doon? Inyong intindihin ang kapangyarihan. Sila, nandito lang lahat. Mababa yung kanila. Sumusunod sila, sumumpa sila sa konstitusyon. Presidente ng Pilipinas, I do solemnly swear that I, BBM Marcos the Jr., will, di ba, yung sinumpa niya, uphold the Constitution. Grabe. So,
hindi tama yung nangyayari ngayon, wala sa hulog. Correct. Tablado na itong mga Pinahiram Marcos, lang mga natin sila ng kababayan. kapangyarihan. Hmm. Eto tayo. Ba't tayo na-stress ngayon? Eto yung konstitusyon natin, eto lang sila, lahat sila nangako na susundin yung konstitusyon. Kayo ba nangako? Ako hindi ako nangako. Wala akong pangako. Hindi ako nangako kahit kanino na susundin ko yung konstitusyon. Kasi alam ko tayo ang konstitusyon. Tayo ang pinanggalingan ng kapangyarihan ng konstitusyon. Tayo Correct. ang nagbigay ng hininga at halaga sa konstitusyon. Tayo ang nagbigay buhay. We, the sovereign Filipino people, etc., etc., etc. Yung huling-huli, do ordain, binasbasa natin, and promulgate this constitution. Sa ating galing lahat ang kapangyarihan, mga kababayan. Constitution. Kaya kung nakikita natin na ang constitution natin ay nilalabag, binabiolate, no? Binabiolate, nilalabag ng lahat ng itong nasa ilalim, ay huwag tayong, please, hindi. Ipakita natin na tayo mismo ay hindi sang-ayon sa ginagawa nila. Ipakita natin ang kapangyarihan Tama ka dyan, ng Sir taong Dado. bayan. Nandito tayo, hindi matatawaran yan. Binigyan lang ng buhay yan. Papel lang yan. Papel. Sentences, words, phrases, paragraphs, articles, sections, etc., etc. Lahat yan. Papel lang yan, lahat. Pero binigyan ng buhay ng mga Pilipino. Ganun tayo may kapangyarihan. Binigyan natin ng halaga. Kaya lahat ng dapat nagsumumpa, appointed man na opisyal o elected man mula presidente down the line to the lowest mammal in government, they better follow the Constitution. And if they do violate the Constitution, they are against the people of the Republic of the Philippines. At hindi dapat tayo pumayag na lapas-tanganin ang ating konstitusyon. Malalagay sila sa peligro. Hoy, magmamarsyalo daw. Magmamarsyalo. Hindi pwedeng marsyalo. Teka. Magdedeklara daw ng marsyalo. Yun yung marites. Teka muna. Sino magdedeklara ng marsyalo? Presidente ng Pilipinas. Presidente. O, sino mag-implement? Mga AFP at mga PNP. Armed group. Nanginginig na ang tao, natatakot na. Paano? Maingay, excuse me. Maingay. Paano? Ang ano doon, sino ang dapat masusunod diyan? Presidente ng Pilipinas. Pinahiram nga lang natin his power to declare martial law, whatever the reason, and yung power ng Kongreso natin to agree to the declaration is all borrowed power from us. Pinahiram lang natin. At kung aabusuhin yan, pwede natin sabihin, teka muna, huwag kang ganyan. Huwag kayong ganyan. Huwag niyong gagamitin yung konstitusyon para supilin kami. Yung aming freedom of expression, ang aming mga human rights, no? Guaranteed ng Constitution yon. We made sure. At yung iba sa inyo dito na mga senior na, no, gaya ko, senior, is nagratipika ng Constitution. Isa ako. Yan, si Commander Bukay, Colonel Metran, isa yan. General Macanas, isa yan. Yung mga commander dito na nakikinig, yung mga general, colonel, lahat yan. Yung mga matatanda natin ng mga enlisted men na nagretiro, lahat yan, nagratipika ng Constitution. Kaya nagagalit kami kung ang konstitusyon natin mismo ay uurakan. Kaya nga, Tatapak-tapakan. correct ka At dyan. sinasabi na ng mga kababayan natin sa KOJC, Sir, hindi naman tama. Sir, huwag nyo nang sirin.
Tayo dapat ang sineser. Huwag yung nagpapakita tayo ng... Kaya mentras tayo nagpapakita ng nagpapakumbaba tayo, lalo tayong winawalang niya ng mga abusado. Okay. So, hindi tama magdeklara kayo ng martial law. Baka kami magdeklara ng martial law, mga taong bayan. Huwag nung kang hintayin kami yung magalit. Lumagay kayo sa ayos. Gobyerno, lumagay kayo sa ayos. Mga politiko, lumagay kayo sa ayos. Punong-puno na kami. Na-stress na kami. Atake na kami sa puso. Lumagay kayo sa ayos. Because hindi pwede yung gusto nyong mangyari. Hindi pwede. Bumenta na yon. Unang martial law, bumenta na yon. Dating mga pamamalakad, bumenta na yon. Dati, ang inaasahan ng tao, radyo tsaka TV. No? Dyaryo. Pero ngayon, ang may sokmed na eh. Bago pa lang nyo iniisip, kumalat na. Nag-viral Correct. na. Agree. Hindi nyo pwedeng lokohin ngayon yung taong bayan. Hindi nyo pwedeng supili ng taong bayan. Tama. Ngayon, kung merong mga taong bayan na naloloko kayo, sige, magloko-lokohan pa kayo. Pero mas marami ang taong bayan na ayaw magpaloko. Kung gusto nyo bilhin yung ibang kababayan Tumpak. natin na dadaanin nyo sa ayuda, sige, banatan nyo ng banatan. Bigyan nyo. Magising na tayo sa katotohanan mga kababayan. Anong gusto nyo? Ganito na lamang na puro ayuda? Puro band-aid sa mga kahirapang nangyayari ang kanilang ginagawa? Deserve natin ng mas better dyan mga kababayan. Deserve natin na pang long-term solution. Hindi ganyan. Tapos yung abuyuda na yan, galing rin naman sa pera natin yan. Kaya huwag kayo magpasalamat sa mga politiko. Dahil atin yan. Sila nga'y nangungurakot sa pera natin mismo. Wala silang karapatan mga kababayan. Yun ang bigyan na ayuda. As if kayo ang may-ari ng pera. Kami may-ari ng pera. And we can decide na one day ayaw na namin magbigay ng pera sa inyo. We can decide that. Pwede namin itigil ang tax payment. Itigil. Ayaw namin. Ninanakaw nyo lang eh. Nilulustayin nyo lang eh. Kaliwa kanan kayo party, kaliwa biyahe-biyahe kayo. Tapos meron kayong mga flood project. 1.4 billion a day. Tapos nun, baha pa rin. Ang daming taong nagugutom, ang daming ang sasaya ninyo, ginagastos niyo yung pera ng taong bayan. May resolution 10, liquidation by certification. Mga animal kayo, mga abusado kayo. Binabiolate ninyo ang Constitution. And if Correct. you will not correct yourselves, haharapin ninyo ang bagyo ng taong bayan. 119 million Filipinos. Sige, sa inyo na yung 20 million. May 100 million kaming Pilipino na makakalaban ninyo. Matakot kayo sa amin. Eto kami. Eto yung konstitusyon. Kapantay namin, namin yan, kasundo namin yan. And we will see to it na ma-i-implement yung konstitusyon. Kaya kayong lahat na sa ilalim, maghunos dili kayo. Makakalaban nyo kami. Hindi pwede yung magmamarsyalo kayo. Uupakan namin kayo. Hindi kami maniniwala dyan sa martial law na yan. I-smallin lang namin yung martial law na yan. Ha? Umaabuso kayo eh. Ngayon, isa lang ang pupuntahan nito eh. Dalawa. Endgame. Anong endgame? Bago yun, tanungin natin, saan tayo dudulog? Sagutin natin yon. Saan tayo dudulog? Dudulog tayo sa PNP? Ginagago na nga tayo eh. Iba nga, gusto ipasara yung PNP eh. Dudulog tayo sa AFP, nanonood lang ang AFP. Dudulog tayo sa mga politiko. Presidente, nasan ka na? Nangyayari ito, tahimik ka. Parang kayo mastermind nito eh, no? O sige, dulog tayo sa korte. We still believe in our courts. We still believe in our justice system. Meron pang hustisya. Mga kababayan, hintayin lang natin ang sagot ng Korte Suprema. Ganon, hintayin lang natin yung sagot ng Korte Suprema. Kung hindi sumagot ng maayos ang Korte Suprema at pati yung Korte Suprema ay kontrolado na nila o nabayaran, nabili o whatever, isipin nyo yung gusto nyo isipin, makikita naman natin kung ano yung sasabihin ng Korte Suprema.
At kung maging negative yan, saan tayo dudulog? Sa konstitusyon natin. Doon tayo dudulog. Alam natin na yun yung gusto nating mangyari. Saan tayo dudulog? Sa kababayan natin. Dito, Republic of the Philippines, people of the Philippines, all 119 million. Lalabas tayo. Mag-iingay tayo. Ipapakita natin yung galit natin, yung pagkadismaya natin sa mga abusadong kriminal na yan, abusadong mga magnanakaw, mga abusadong politiko. Kaya nga nakakalungkot. Ang tawag ko nga dyan, the tragedy we call Philippines. The irony we call the PNP. The PNP is supposed to serve and protect. And what are you doing now? Sinusupil ninyo ang mga kababayang Pilipino. Itigil nyo na Tama. yan. Tigil nyo na yan, PNP. At yung mga matitinong PNP, sabihin nyo, kung illegal yung order, sir, ayoko. Sir, ayoko. Huwag kayong matakot. At kayong mga PNP, all 200,000, isipin ninyo, 200,000 kayo, milyon-milyon kami. No? Pagka kami nagdeklara na outlaw kayo, outlaw, nakakahiya yon, the irony. Kami huhuli sa inyo sa PNP. Mapangit yon. Kami nagpapasweldo sa inyo. Kami ang nagtayo ng konstitusyon. Kayo nagbabayolate tapos gagamitin. Ipupukol ninyo yung libro ng konstitusyon sa amin. Manggago. Kaya kayong matitino, matuto kayo. Discernment. What is right and wrong. Hindi kami natatakot sa inyo kasi alam namin kami yung nasa tama. Kayong mga matitinong PNP, no? Magsuot kayo ng puti, puting ribbon. No, yung panahon ni Pinoy, di ba? Lagi siya nag-yellow ribbon. Magsuot kayo ng kahit anong puti na ribbon. Dito sa o kaya dito. Bakit? Para ipakita ninyo na kayo ay pulis ng taong bayan. Para kami, pag nakita namin, hindi namin popokpokin to. Hindi namin hihiyain to. Hindi namin pagagalitan to. Pulis ng taong bayan. Ay, thank you. Buti, meron pa natitira. Kasi kung kami lang, we would like to, remaster the PNP, abolish the entire organization, and then kung ano yung natitirang mababait dyan, let's form a new PNP. Hindi tama ito eh. Binastos yung mga organization natin, yung mga agencies natin, hindi tama. So, meron lang akong oras para magsalita, no? Maraming salamat kay Commander Bukay sa pag-imbita mo sa akin. Maraming salamat sa inyo sa pagkakataon. Sa mga FGF commander ko, maraming salamat sa inyo sa pagtiwala